Magandang araw na muli mga boss. Mag-engine wash muna ako. Grabe yung dumi ng sasakyan ng customer ko. Kung makikita nyo mga boss, kapal ng alikabok niya. Tapos malangis pa. Pag nag-engine wash ako mga boss, ang ginagawa ko, tinatakpan ko lang yung alternator niyan. Kahit patungan nyo lang sa ibabaw ng plastic, okay na yun. Basta wag lang siya mababad sa tubig. At para hindi na kayo magtagal sa pagwawashing mga boss, mas mabuti gumamit kayo ng degreaser. Sa paggamit ng degreaser mga boss, nakikita nyo naman, di ba, kung paano ko siya ini-spray. Kung saan yung parte na malangis, spray nyo yun. Tapos yung marumi masyado, tapos yung sa akala nyo parang mancha, spray nyo rin yun. Matatanggal ng degreaser yan. Hindi ako makakapag-recommend sa inyo ng degreaser mga boss. Unang-una, ako rin naman nakaka-encounter na sablay yung nabibili kong degreaser. Nangyari na sa akin yun mga boss. Tubig lang tsaka sabon yung nabili ko eh. Wala namang saysay eh. Kaya ayoko mag-recommend mga boss. Magbasa na lang kayo ng comment kapag bibili kayo sa Lazada or sa Shopee para malaman nyo na mabisa yung degreaser na mabibili nyo. At pagtapos nyo ma-spray ng degreaser itong makina mga boss, gamitan nyo na yan ng pressure washer nyo. Ngayon sa paggamit ng pressure washer mga boss, dapat naman huwag nyo naman masyadong itutok sa mga socket wire. Kahit sa wire huwag siyang itututok. Itong gamit ko mga boss na pang washing, hindi siya ganun kalakas, pero mas mabuti nang mag-ingat pa rin kayo. Dapat yung mga wire huwag nyo masyadong tutukan ng matagal. Pwede kasing magkaroon ng disconnection at doon naman sa mga socket wire, lalo na sa mga sensor. Pwede magkaroon ng problema yon kapag tinutukan nyo ng matagal. Okay lang madaanan nyo eh. Okay lang yun. Pero yung tututukan nyo ng matagal, yung mga sensor nya, pwedeng magkaroon kayo ng problema na mapapagastos kayo. Kita nyo naman pag nagwawashing ako, di ba? Halos hindi ko talaga tinatagalan eh. Pag nadaanan ko na yun, okay na yung mga boss kasi na-spray nyo naman na yan ng degreaser nyo. Tapos, lipat ka uli dito sa katabi niya na part, ay uling wasingin mo. Parang ikutan mo lang siya ng 3 beses na winashing mo. Diba? 3 beses mo dinaanan. O malilinis na yun. Sa una, sa pangalawa, sa pangatlo. Ganun. Iikutan mo lang siya. Balik, inaabot lang naman ako sa pagwashing ng makina mga boss. Pag nag-i-spray na ako, matagal na yung 20 minutes mga boss. Hanggang dun lang. Kumbaga, hinahapyawan ko lang itong makina sa pagwashing. Hindi naman kailangan malinis na malinis yan eh. Ang mahalaga mga boss, matanggal mo lang yung mga kumapit na alikabok, tapos yung mga langis na kumalat dito sa gilid-gilid ng makina, matanggal mo lang yun. Okay na yung mga boss, basta't magandang klase yung degreaser mo, hindi ka magtatagal sa pagwashing. Sa pagwashing naman mga boss, kung sigurado ka naman na wala namang masyadong madadamage kahit magtagal ka dun sa winawashing mo dahil nga sa sobrang dumi niya, okay lang magtagal ka ron. Kung sigurado ka na wala siyang sensor, wala siyang socket wire, tatamaan ka, okay lang magtagal ka ron. Pero kung meron siyang sensor kaya socket wire na mabababara ng tubig, huwag mong gagawin yun para iwas problema. Pero kung masyadong makapal yung kumapit na dumi at hindi matanggal ng pang-spray mo, o di gumamit ka ng basahan na may sabon, kuskusin mo siya para matanggal mo, tapos tsaka mo siya isprayan. Kumbaga binanlawan mo na lang. At least maayos yung pamamaraan na ginawa mo para matanggal yung dumi na hindi mo siya tututukan ng matagal sa pagwashing mo. Gaya nito mga boss, yung gilid-gilid ng makina, grabe yung tagas-tagas na langis. Kaya kung makikita nyo, ayan, medyo tinagalan ko yan. Pero iniingatan ko kung may mga wire siya. Ganun ang pagwawashing mga boss. Laging may nakahanda kayong pag-iingat. Gaya nga ng sinabi ko, para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Nakita nyo naman, pag nagwashing ako, paulit-ulit lang di ba? Iniikutan ko lang. Tapos, lipat ako sa kabilang side, hindi ko siya binababara ng matagal. Maliban na lang dun sa alam ko na talagang madumi. At alam ko naman na matatanggal siya pag i-sprayan ko. Pero kung sa palagay nyo, kahit i-sprayan nyo na matagal, hindi matatanggal, huwag nyo nang gawin yung kuskusin nyo na lang nga ng basahan. Tingnan nyo itong aluminum tube ng aircon mga boss. Pag tinamaan ko ng pangwashing ko, tanggal yung kumapit na dumi dyan. Maliban na lamang dun sa talagang mancha na nakatabi niya. Di ba? Hindi matanggal yung kulay itim na yun. Pero kung hindi naman siya mancha, tanggal yan sa degreaser nyo. Kaya nga inuulit ko mga boss, pag magandang klase yung degreaser nyo at binira nyo na yan ng pangwashing nyo, tanggal kagad ang dumi yan. Ayan ang kagandahan pag gumagamit kayo ng degreaser na magandang klase. Kasi nga itong degreaser, nakakapagpalambot yan ng mga kumapit na dumi dito sa makina nyo. Kaya pag binalikan nyo yan, unti-unti yan matatanggal. Kaya hindi nyo kailangan yung babara ng matagal. Kapag na-sprayan nyo, ulipat ka naman doon sa katabi niya. Tapos ikutan mo ulit itong makina mo sa pagwashing. Lahat ng binira mo, tirahin mo siya ulit. Parang inulit mo lang ulit yan. Makatatlong ulit ka mga boss, lilinis na yan. At higit sa lahat mga boss, wag na wag mong kalilimutang gamitan ng blower yan. Ang ibig kong sabihin, hahanginan nyo itong makina after nyo magwashing. Hindi ko na kasi naipakita dito sa video na binower ko itong makina bago ko yung pinaandar. Dapat talaga mga boss, after nyo magwashing, uulitin ko,
hahanginan nyo itong makina dahil nga sa yung sensor niyan kahit papano yung mga socket wire, nabasaan nyo pa rin yan kahit papano mga boss. Kaya kailangan nyo yan mahanginan para sa bandang huli nga hindi kayo magkaroon ng problema. At ito na mga boss, after ko na yan magamitan ng blower, ito na ngayon yung makina niya after ko siyang malinis. O di ba? Kahit saglit ko lang yung winasing mga boss, mga 20 minutes lang yan mahigit, kita nyo naman malinis itong makina niya. Para sa akin kasi mga boss, mahalaga na dapat itong makina nyo malinis din siya kahit papaano. Ngayon kung kinakabahan ka dahil iniisip mo baka masira itong makina mo pag winashing, ang gawin mo, kumuha ka ng timba, lagyan mo ng tubig na may sabon, tsaka mo ngayon ilubog dun yung basahan mo, tapos pigain mo, tsaka mo ngayon punasan itong makina mo. At pag napunasan mo na itong buong makina mo, o di banlawan mo na ulit yung basahan, tsaka mo ulit siya pigain, o i-final mo na yung pagpunas mo sa makina. Ganun lang. At maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!